Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo'y timailhan ng atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Musulod no sab sa tagsa ninyo kapanimalay, sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Bueno, sa dili pa day kita mo padayon sa ato ang pagtuon karon, last Saturday ito na nato ang mga bersikulo sa salvation phase, no? Nindot ka to, no? Kaya sagad yun kayo sa mga magtotoo karon, wala yun sila gigunitan ng mga bersikulo dito, nga supporting verses nila sa salvation phase, no? Mao na nga kung pangutanon sila, are you saved? Di katubag Pastor Ped kay wala sila lack of verses, lack of information, no? Mao na nga pag-abot na sa actual, kung naimangutanan nila, maulawan jud ang Ginoo kay wala man jud sila naibaluan sa pulong sa Ginoo. Mao na nga last Saturday nindot kay ito mga gitun-an nato mahitungod sa salvation phase, mga bersikulo, supporting verses. Na nag-chat sa kuha, no? Dito na ako nabasa sa panimay na siya nga pastor. Pagka nindot adto mga bersikulo ha, kadto pa ko nakakita di nga 13 gid daghan na mga supporting verses di ay, no? Mahitungod sa salvation phase. Yes, daghan jud kayo. Ug isa na niya to naghatag sa ato assurance, no? Yes. Assurance sa ato ang salvation. O karon usab nindot usab kini atong pagtuon karon kay nagahisgot po ni siya sa phase 2 na, no? Sa gitawag og living grace, no? Living grace. Apan sa dili pa nato padayonon atong pagtulunan karon, pasupid na ba kay gamay review sa ato ang topic last Saturday? Yes, atong pag-i-review ang mga bersikulo sa makadyot, no? Ang atong itunan nga salvation. Ang una nini kining Acts 16:31, I believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. O kini ang mga bersikulo. And then 1 Corinthians 15:21 to 21, agayon, he who knew no sin was made sin for us, so that we may be made righteousness of God through him. And then 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things have passed away, and the old things have become new. Ephesians 2:5, even when we were dead in sin, he has made us alive together with Christ. Then Ephesians 2:8 and 9, for by grace you are saved through faith, not of yourselves, it is the gift of God, not of works. And then Ephesians 4:7, to each one of us, grace is given according to the measure of Christ's gift. Galatians 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. And then John 1:12, to as many as receive him, to them he gave the power to become children of God, to those who believe in his name. John 3:16, for God so loved the world that he gave his unique born son, that whosoever believes in him will not perish but have eternal life. And then John 3:36, he who believes in the Son has everlasting life. He who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 5:24, he who believes in me has everlasting life, and shall not come into condemnation, but has passed from death into life. Then John 11:25, I am the resurrection and the life. He who believes in me shall live even if he dies. John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 20:31,
These have been written that you may know that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have eternal life through him. 1 John 5:1, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And in 1 John 5:12-13, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Then Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. And then Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Titus 3:7, having been justified by His grace, we are made heirs according to the hope of eternal life. Pero hindi ka na versikulo, Pastor Well, Yes. nagisgot din na nga, ang pagtuo lang yung kang Kristo Jesus, makabatong ba kinabuhi mo lang katapusan. O gani, daghan pa kayo mga versikulo din nga wala mapil, pa natong nakita nga usa ka powerful ang pangalan ni Jesus Christ. Nga din si bisan kinsa nga magatuo kaniya nga atong Ginoo, atong manluluwas, makakaplag yun sa kinabuhing dayon. Just believing sa iyang pangalan, sa iyang gibuhat sa cross, nga din mo'y bugtong bayad sa tanan natong mga sala. Dili gani po sa akong nakita diri napoy gisgutan diri nga gisulti po gyapon si Jesus Christ mismo ang gasulti niini, no. Katong sa diyan kasagaran nato si Jesus Christ may gasulti nato, Pastor Well. Yes. Nga mutuo kaniya aduna gyud kinabuhing dayon. Ug di mo gud mamakak ang Biblia na Pastor Well. Di man pwede nga mituo na kung Jesus nya umali ko maluwas. Di gina pwedeng hitabo niya na tungod kay dili baka ko ng atong Dios. Busa kining atong gibasa mga saad ni siya sa Dios nga sigurado kita nga aduna tay kaluwasan sa malabot nga mga panahon. Tungod kay di man gid mamakak ang atong Dios. Kining sa 1 John 5:11-13 sa Cebuano na ko pagbasahon, parang klaro kayo. Nagaingon din ug ang pagpamatuod mo kini nga kita gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon. Og kining kinabuhia diha sa iyang anak. Ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. Verse 13. Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga na nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios. Aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Yes. Wow, kanindot no? Okay. Klaro kayong pulong sa Dios. Buhi pa kita nakapanag-iya ka na ta sa kinabuhing dayon. Nasayod na ta nga doon na tayo kinabuhing dayon. So mo ka na ang atong mga review, no? I just do hope nga nasulat niyo itong mga bersikulo, kaya importante itong ato ang masulat, parang ma-review sa nato. Sige, Pastor Well. Okay. Thank you so much, Pastor Fed. Remember nga ang plano gyud sa Dios grasya tanan. Gracias, Gid. Katong topic na to last Saturday, salvation. Grasya gito, no? Kay aduna ra man gyoy kaning ang kinabuhi nato tanan gyud grasya, no? From saving grace, living grace,
dying grace, ug bisan pa man sa gitawag og surpassing grace, tanan ang atong kinabuhi naglatay ra kita sa grasya sa Grasya. Ginoo. Naglatay ha. Wala gi ato ini, Sunod na. no? Muna nga kining ato ang topiko karon nagpamatuod gyud nga wala gyud ato ani. Wala. No? Ako ato sa kalibutan, Pastor Roel. Wala gyud, no? Kaya ang salvation grasya. In fact, kung mamatay tayo, mong tayo bitbiton bisag usan. Yes, no? Gyud. So, ug mabala na gyud nimo ang plano sa Dios. Masabtan na gyud nimo ang economy sa Dios. Makaingon jud ka nga wa gyud ay ato ini. Wala No? yun. Kay kaning gi-review ni Pastor Fred sa salvation phase. Part man na siya sa gitawag og saving grace. Grasya gyud ang tanan ba? Wala. No, wa di gyud ta angayan pero naluwas ta. Naluwas Na? ta. Luwas ta. No? Namgayo ba manghuna-una, Pastor Roel, nga paningkamutan nila ilang kaluwasan? Ay naku, wa gyud kay dayag kay tong basa nimo lang bag-o lang Pastor Fred. Ang episode 8:9 Wa yun. Tito 3:5. Wala gyud kahimuan ng kaluwaan ng trabaho para sa kaluwasan. Wala gyud. Napoy uban atong nakita nga nagsalig sa ilang religion, kinahanglan mosulod ka sa religion para maluwas ka. Bisa pag adlaw-adlaw nimo og balhin ang religion. Pero wa gyud niabot sa punto nga ikaw mito kaniya nga imong Ginoong maluluwas. Mao. Wa gyud, way kahimuan ang religion. So, kung dili nila masabtan man gud ang grasya gid, Pastor Roel, maningkamot gid na sila. Kay dili ko na sila gusto nga moatog impierno baya, no? Sumuna maningkamot gid na sila. Ang problema, ang ilang paningkamot dili gid makapasar Yes. ngadto sa gitawag nato standard sa Dios Yes. na mamaluwas ang tao. Kay tanawar ko na mga kahigalaan, no? Kung buot kang maluwas, ang standard mo gud sa Dios perting taasa. Abin mo kung sa kataas, Pastor Roel, 100% matarong ka. Yes. Mo na standard sa Dios makadto kag langit. Yes. Kaya di ka pwede mo itong langit nga 98% ra ka nga matarong kay siya dito 100% yun siya, absolute. Alangan magmutipon ta dito sa Dios nga 100% matarong siya. Bisag 99.9 pa na. Bisag 99.9 pa na, di gyapon ka makaadtog langit niya na. Now, kung imong tanawon, taas kayo ang standard sa Dios na makaadtog langit, pero sayon kayo nga kabuton ang langit tungod kay dili nato trabahoan ang pagkamatarong. Makabaton tag pagkamatarong pinagi lang sa pagtuo. Yes. So makabaton tag 100% nga pagkamatarong pinagi lang gyud sa atong pagtuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas. Mao ra mong gyud na. Mao ra gyud na. So nakapasar na ta. Standard na. Ang standard sa Dios nga 100% righteousness, iya magisulob nga ni kanato sa taknang mituo ta. Oo. So mao ra na mga kahigalaan, no? Siya gyud ang perfect nga gitawag og propitiation. Proposition katagbawan. Ug mo na grasya. Hingpit nga halad. Mo nang grasya. So kung dili sa una bitaw, Pastor Roel, nga dili pa kayo na to klaro ang grasya, magunahuna pa tag at tinarong ba kay atong nahuna nga sayo na lang bago ka na ng ma-impierno ka nga itam ganing maglungag ta niya mudikit lang atong tudlo diya sa kaldero nga muigting ganita. Unsa pa ng impierno nga ang gisgutan din na linaw nga kalayo. So di ka gusto, so murag manikay-sikay ta, maningkamot ta. Ang problema din ha, kaya nga itong pagpaningkamot, sama man lang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Diyos. Ang atong pagkamatarong, sama man lang sa trapo sa mata sa Diyos. Busa, di ta maka-apil sa kaluwasan. Ug busa, gibuhat ni Jesus Christ ang tanan sa cross. Mo ginay grasya gid kayo. Nga ang Dios nga man, yang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga dito sa cross ilansang between 12 to 3 p.m. gibayra niya ang tanan natong sala. Mao man ni nakaluwas, Pastor Roel, no? Yes. Gibayra niya ang tanan natong sala dito sa cross. Ug busa
Ang imong pagabuhaton mo lamang ang pagtuo sa buhat ni Jesus Christ sa cross. Mao ring ina, no? Kanang kuan kanang gitawag nato burial ug resurrection, mutuo gihapon ta niya na pero dili kana mo nakaluwas nato. Kaya nakaluwas nato katong yung buhat niya sa cross. So do ato nakita din ha, gospel po na siya kay kanang gospel walay. In fact, si Jesus Christ nagdala po siya gospel diri sa Luke. Mapud siya si Jesus Christ binang gasultin ini. Sa Lucas 4 versikulo 18, nagaingon din hiyo. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Kay iya man akong gidihogan aron sa pagwali sa mayong balita. Jesus Christ magwali sa mayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binalanggo o sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. So, mayong balita na siya, no? Ito hindi ka ng mayong balita ganiya. Kung gingon sa inyo, ha, ang resurrection, mayong ng balita. Ang gitawag na to pagpangayo sa mga buta, sumala sa gisulti ni Jesus Christ diri, mayong balita. Ang paghatag kagawasan sa mga kabos, mayong balita. Ang pagwali sa mayong balita, na. Pero ang balita, ang mayong balita nga nakaluwas nato, unsa man gid Pastor Rowel? Ang buhat lang ni Jesus Christ sa cross. Mao ra gyud na siya nakaluwas nato. Yes. Mao ra gyud na igasa nga gihatag sa Dios nga kanato. Nga diin kita nangaluwas. The work of Jesus Christ on the cross. When Christ said it is finished dito sa cross, mo na to. Finish na to. Sumuto nga mayong balita ang nakaluwas nato. Yes. Mo nang giwalin ni Apostol Pablo, mo po nang giwalin nila ni John the Beloved, ni James, ni Santiago, tanan nga mga apostoles nagwali ug hangtod kanato karon ang atong giwali mao lang gyud si Jesus Christ. Wala to nagwali og laing Jesus, ha? Ang atong giwali si Jesus Christ nga nagpulansang sa cross, gibayran niya ang tanan natong sala, aron nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya, pagtuo lang yun, no? Grabe, no? Yes. Kaya iyahan naman gud nga gibuhat ang tanan. Bisan kinsa nga mutuo kaniya, aduna nay kinabuhing dayon. No, dili na ni mahaguan. Pero wala po ta mag-ingon nga, okay, dingtoo naman ko, di na lang po kumukuhan, simba, di ko na mao, no? Buti pa sabot, sa human sa imong pagtuo, na po ilain nga buluhaton, pero dili na para sa kaluwasan. Para na po siya sa ato ang Christian way of life, para sa reward in eternity na po. Yes. Tinod. Para hindi nga itong ibuhat karon Pastor Rowel. Luwas naman pa, pero nganong muanhi pa kita, magtudlo pa ta diri sa online. Pagani na to sa online, pagtudlo na to, kinahanglan mo trabaho ta, muhago ta, no? Imbis nindot ang katulog karon kay basta yun na ni orasa, lami ang katulog Pastor Rowel, mamatay kita. Nga naman, tungod kay naay hinatagay og ganti sa malabot ng mga adlaw. So muna magapangalagad gyapon ta, pero dili para ni sa kaluwasan, ha? Luwas na ta Pastor Rowel, ha? Yes. Para ni siya sa reward in eternity. Para rewards ni. No, rewarding ni atong gitrabaho. Nindot ganun doktrina ha Pastor Rowel, pero nahuman naman po ta niya na. Oo. Sige. Indot So kay na. karon Pastor Rowel, asa na ta? Diri na ta sa bagong Yes, diri na ta karon sa bagong topic na to, no? Human ta sa gitawag og saving grace, nga mao saving tong grace, salvation. Na po ta karon sa ikaduha nga plano sa Dios. Kani gitawag og living grace.
So ang living grace, Pastor Rowell, nagpasabot ka na siya nga nagkinabuhi ta sa grasya. Yes. Grasya gyud, no? Kay Now, sige pastor. Unsa man gyud punto ni Pastor Rowell nga magkinabuhi ta sa grasya? Ang punto na una diha nga mo tong gisulti nako ganing buntag Pastor Ped. Doing in a right thing In the right way. in a right way. Meaning nagkinabuhi ta sa protocol plan of God. Sunod sa plano sa Diyos. Yes, kay dili ba gyud ta pwede mulihok sa living grace sa phase 2 o inato ra nga gitawag og human viewpoint. So unsa man din ha ang protocol plan of God? Mao gina nga magpasakop ta sa iyahang mga plano kabubuton. Okay? Oo. Through the power of the Through Holy the Spirit. yes. Sumugin ang protocol plan of God, no? Mhm. Hinumduman na to mga kahigalaan, ang protocol plan of God nga gisgutan dinhi sa gitawag na tog pagkinabuhi sa grasya mao nga magkinabuhi ta pinagi sa gahom sa balaang espiritu. Yes. Grasya gina siya. Wala gyud atuan niya na Wala gyud. igo lang ta nga nagpagamit ang balaang espiritu mo nagtrabaho nato. Mhm. Sa diha nga kita limpyo sa tubangan sa Dios, mo nay protocol, no? Mhm. Ang protocol plan of God, di ka makapangalagad sa Dios kung di ka limpyo. Oh. Nay simple sige. Sige, padayon Pastor Well. Nay simple nga explanation ana mga igsoon og kanang I don't know kung aware mo ng the cross and the toe circle. Sige, Pastor No? Well. O kanang mga nagapaminaw karon, aware mo ana di ba? Itudlo na sa inyong mga pastor ko siguro. Kanang the cross and the toe circle. Kanang protocol nagahiskot na siya sa gitawag og bottom circle pasupid. Yeah. Tama, tama. Kanang di ba nay the cross and the toe circle katong top circle wala na magiti question the moment na. nga nito ka kang Kristo nga imong Ginoo og maluluwas. Permanente na to. Kuan gitawag man to og Positional. irrevocable. Oh, yes. No? Kay kuan man to, imuha man tong position in Christ. Nadawat nimo to sa takma nga mituo ka. Yes. Di naman yun to mabag-o pa. Di na to matanggal. Dili Di na na. to mawala. No? Pero kining bottom circle, kay kuan pa ni siya, kanang variable pa ni Pastor Ped. Oh. Or variable or revocable. Or revocable. Kay nga naman, usay lagi, kay mismo na ang plano sa Dios nga naadyo ka sa iyang protocol, pero usahay mo, decision mo gud ta, pinagi sa atong pagpili. Oh, tinood ka na, no? No? Muna nga, mahigawas ta sa plano kabubuton sa Dios nga magkinaugalingon ta pangalaga dito under the energy of the flesh. Sumunod tong outside of the protocol Yes. plan of God. Mo ni bantayanan sa gitawag og phase 2. Kay wala man gyud toy rewards dito gyud. Wala. Nya di po toy plano sa Dios. Kaya ang plano sa Diyos, Dili laging dapita. magkinabuhi ka pinagi sa gahom sa balang espiritu. Mhm. Mao gid na, no? Mao Pero gid na. dili ka ang kuan mo gud na, no? Ang protocol mo gud na nga ang balang espiritu di mulihok sa atong kinabuhi lagi kung natay sala. Yes. Mo na nga ang protocol yun dapat limpyo ka. Mhm. And then sa dang limpyo ka, ang balang espiritu magtrabaho sa imong kinabuhi, mag-influence ka nimo. O muna nang magsige na kag yield din ha, Pastor Well. Oo. Obey, submit ka na diha, no? Oo. O kung sa may kabubuton sa Diyos, nga na kanimo, muna nang mu-yield ka na. So, muna siya ang pinaka-importanting butang masabtan na to mga kaigsunan, diri sa gitawag na tog living grace. Oo. Sa imong pagkinabuhi sa grasya, wala ka nagkinabuhi sa imong kaugalingong kusog, sa imong kaugalingong abilidad, o sa imong kaugalingong kaalam. Mhm. Kung dili nagkinabuhi ka, tungod kay ang balang espiritu nga nasa sulod sa imong kinabuhi, nag-influence nimo sa pagbuhat sa tanang mga maayong butang nga maghatag og kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Kana, mo na siya. Muna siya ang pinaka-importante. Mhm. Sige, Pastor Roel, padayon daw. Okay, so mao na angayang masabtan sa mga magtotoo. Kay sagad jud kayo karon sa mga Kristohanon, wa sila may baw ba nga naay danger diri sa Christian way of life kung di ka ka-identify aning duha. Importante gini masabtan, Pastor Roel. Loser jud ka nga believers kung di ka ka-identify aning lihok sa balang Espiritu Santo o lihok sa tawhanon, no? Aning old sin nature o kanang spirituality. Mo nang gingon sa 2 Corinthians 5:17, 2:17.
Sige daw. Pinagi Naigubat. gubat yun ba? Okay. No? Galatians 5:17. Galatians, no? Mm. 5:17. Naigubat sa sulod na to. Nagyod, no? Una nga, ikaw gid mo daw og decision ini, ikaw ay arbiter nining duha. Tama gina, Pastor Ruel, no? Nga, So, ang atong mong kinabuhi mga kaigsunan sa takna nga mituota kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, automatic yun sa pagtuo na to, gihatagan ta og power. Naman sa man ang power, balang espiritu. Ang balang espiritu misulod na sa atong kinabuhi. yes. Mao kana siya ang naghatag kanato og kadaugan sa atong pagkinabuhi matag karon og unya. Sa Christian way of life, ang power of the Holy Spirit nga naa diri sa sulod sa atong kinabuhi nga nagalihok siya sa dihang limpyo kita sa tubangan sa Dios. Mao kana siya ang power nga diin nahimo kitang nagmadaugon sa atong Christian way of life. Yes. Mao bitaw nang gitawag na siya living grace. Mao bitaw nang gitawag na nato siya nga grasya na siya tungod kay dili na tungod nato kundi tungod na sa balang espiritu nga nasa sulod nato. Yes. Pamatay ka pang hambog niya na. Wala eh. Di man na pwede nga ang kuno nato. Igo raman tang nagpagamit o sa atong pagpagamit, yes, ang balang espiritu nagagamit nato. Oo. Mao gina siya ang protocol. Mao gyud na siya, no? Muna nga bantayanan kayo na, no? Kay daghang kayo mga magtotoo karon nga nahimo yung casualties Kada adlaw. sa sundalo pa Pastor Pedro. Sayang. Nahimong casualties sa iyang Christian way of life kay na wala siya na orient sa gitawag og how-tos og mga mechanics sa Christian way of life, no? Kadaghan na ginato na ginabalik-balik Pastor Ruel, no, ang protocol sa Christian way of life. Wala gyud laing protocol diha sa Christian way of life. Ang una din ha nga gisgutan dapat limpyo ta. Oo. Mo nang mag 1 John 1:9 ta kung adto na tay sala para nga limpyo ta sa tubangan sa Dios. Kay mo lagi na ang balang espiritu dili makalihok kung natay sala. Ug sa diha nga limpyo na ta, ginabalik-balik kinato na siya pagtudlo. Mo na nang sa Ephesians 5:18. Nga diin magpapuno ta sa balang espiritu. Yes. Pero ang pagpapuno diha sa balang espiritu nagpasabot nga ang balang espiritu nga nasa sulod sa imuha kinahanglan nga limpyo ka para ang balang espiritu mo influence nimo mo nay mao mo explanation din na dili man tong hunahuna nato nga nakulangan tag espiritu Pastor Ruel ug bubuan ta Dili para na. mapuno ta dili nana no ang pagpapuno sa balang espiritu. Ang pagpapuno sa balang espiritu nagpasabot nga magkinabuhi ka nga righteous, magkinabuhi ka nga limpyo sa tubangan sa Dios. Niya na ang balang espiritu ang nagpuno sa imuha, nag-impluwensya sa imuha, ug mabitaw nang ang atong kinaiya mausab into Christ-like character. Kay bunga man sa espiritu nga nasa sulod nato. Yes. Mao ginabalik-balik nato na ambot nasabta na ba nato. Mabitaw na sa simbahan Pastor Ruel. Sa kadugay natong ginabalik-balik na siya, mura maminaw sila, mura sirang plaka. Mao gyud, no? Pero unsaon man nga matagkaron og niya kinahanglan magid nga ibalik-balik na siya hantud nga ma-retain sa tong pangunahuna nga naday gahom nga gihatag ang Dios nga ni kanato sa takna nga mituo ta Yes. ang balang espiritu. O kanang balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, mao na ang nagtrabaho o nag-influensya nato aron nga kita makaproduce og Christian way of life. Yes. Ako lang tagalog dako Sige, Pastor dako Will. gamay explanation katong giingon ako nga nay-battle sa sulod na to sa Sige, Pastor Ruel. sige to sa Galatians 5. Galatians 5:17. Ako ni. Unsa gina nga battle, no? Sige, Kay Pastor Ruel. og dili masabtan delikado kayo, no? Walay awareness niya na fail jud ka, no? Fail jud ka. Kita niyo ko sa pen? Nara. Sige daw. So atong pagkabasahon no, nagaingon din sa Galatians 5 versikulo 17. Kaya ang mga pangibog sunod
kasupak sa espiritu. Mhm. Ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod. Yes. Kay kining duha naga kasi sinumpa kay kining duha nagakasinupakay man ang usa sa usa aron kamo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Grabe no. Kani og sa kanang duha kuan gyud na sila kanang Away gyud murag positive ug negative ba nga kung magsugat nagi reaction no. mo na. So unsa man na sila no? Mao ni ako ni basahan pa supid. Padayon Pastor Well, no? So unsa man gyud ang duha nga sige bugno sa atong sulod no? Kay ang matuod mao ni at the moment of salvation every believer is indwelt by God the Holy Spirit no? Mao man nagya pa supid. Tama, mo gini no? una. Magipuy-an naman kita sa balang Espiritu Santo no? Dili para sa ubang sikta nga ang balang Espiritu Santo trabahuan pa. No? Pasudlon pa, tawgon pa. Pasudlan pa. Ato dili, the moment nga ikaw mito ka Kristo nga imong Ginoo manluluwas, anang tungura dipuy-an na ka sa balang Espiritu Santo no. Makita nato na sa Roma no, Roma 9, 11 ngadto sa 18 ba no? So mo na nga at the moment of salvation every believer is indwelt by God the Holy Spirit. Remember nga ang indwelling is a once and for all thing. It cannot be changed or lost. Yes. No, ang indwelling, no? Mao nga the Spirit indwells every believer at the time, no? Nga siya nahimong magtotoo. Makita na nato sa Roma 8:9 o sa unang Korinto 6:19 ngadto sa 20. No? But naibat ha? But when the indwelling no? Sadya nga gipuy-an na ka sa balang Espiritu Santo, naanay delikado diri. An inner conflict begins between the Holy Spirit and our old sin nature. Mao na ni Pastor Ped. Mao na siya nga itong gibasa ni Pastor Ped sa Galatians 5:17 nga kini mao din ang naibugno diri. Naibugno. Mao ang nagbugno diri diha sa sulod nato ang gitawag og old sin nature og Ang new nature. ang new nature, no? Ang new nature rin mo ng balang espiritu. Holy Spirit. Na nasa sulod sa atong kinabuhi. Mao na siya. Mao na nga delikado kayo sa usa ka tao, o usa ka believer nga wa siya kabalo unsa ning duha. Oo. Kay ang iyang pagpangalagad, madi siya makabantay ba nga under the energy of the Holy Spirit ba to? Or under the energy of the flesh. Yes, no? Mao na kaning duha bugno gini. Mao na nga kita as a believer in the Lord, our volition, our freedom to choose is the arbiter in the conflict. No? Padayon Pastor Well. We decide moment by moment, mao na ni siya. Sa ato ning Christian way of life, who will be in control or influence of our soul. No? Pwede mangunin daw taan ang pagtulunan Pastor Well ba? Ang tao lang yun, kung makasabot lang yun nini, parang bitaw ni karon, naman ta diri karon Pastor Well no, nagatudlo mo kita sa pulong sa Dios. Ug ang Dios mismo nahibalo mo gyud sa ato ang kasing-kasing. Nahibalo mo gyud sa atong hunahuna. Yes. Unsa ang atong purpose ug ngano nga niya kita. Nahibalo siya sa atong status spiritual kung unsa kita. Nahibalo po siya sa atong gibuhat whether this is in the energy of the flesh or in the energy of the spirit. Careful mo na nga bantayan na jud kay na ba? Mo kana mga kaigsunan, kay galaan, amo ginang ginasulti sa inyo, ginatudlo ninyo namo kaninyo. Tungod kay nakita namo nga importante kaayo kini siya. Kami man gani nga nagatudlo niini, usay maigo pa man gani mi sa energy of the flesh. Unsa pa ka kamo nga igo lang kamo nga nagapaminaw kanamo. So buti pasabot nga amo gining gina-emphasize pag maayo, ginatudlo namo pag maayo kay para unya kung moto na unya kita, motubang na unya kita sa bimas at judgment. Natay mga agi. Dili Klaro gid nga agi. klaro nga agi, ug dili kaya dili sayang ang atong mga pagpangalagad sa Dios. So kini atong gibuhat karon Pastor Rowell, klaro ug tataw kay kini siya sa mata sa Dios. Abisan sa imuha kung nakasabot ka sa protocol,
Nahimo kining tataw og klaro kayo nga sa imong pagbuhat, you are not doing this in the energy of the flesh. Yes. You are doing this in the energy of the Spirit. Tungkol kay malang Espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, siya ang naga-influence nato Mhm. sa pagtudlo sa mga espirituhanong butang ngadto sa mga tao nga din positibo sa pagtuon sa pulong sa Yes. Yes. Ug katong imong giyong nga bersikulo Pastor Well na Roma 8:9, tama gyud kini siya Pastor Well, no? Mhm. Apan kamo wala diha sa unod, hinunuwa na kamo sa espiritu, kung tinuod man nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Mhm. So kung iya ka ni Kristo, nagtuon na ka kang Kristo Jesus, Yes. nana di kay Espiritu Santo. Oo. Nagpuyo na ang balang espiritu nga na kanimo. Yes. So na kay kadaugan, pwede na ka magmadaugon sa imong Christian way of life. Yes. Ug mao ka na nga sa atong pagpangalagad para karon na usa ka oras ug ni Pastor Well, no? Oo. Kanindot na lang nining usa ka oras ug tunga nga natay paabuton unya sa Bema Seat Judgment. Kaya ako musulti gid ko ninyo, no? Muklaro ko ninyo nga kining usa ka oras ug tunga nga gihatag sa Dios kanato sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili gyud nako ni gustong sayangan. Dili gyud nako gusto nga mawis ni siyang usa ka oras ug tunga. Mo nang klaruhon gyud nato ning atong pagpangalagad. Insaktuhon nato ang atong pagpangalagad. Limpyo ta sa tubangan sa Dios, empowered ta sa Holy Spirit, and then wala kita laing motibo. Ang katuyuan nato mo lang gyud ang paghatag og tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Ug makahatag lamang kita og tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios, sa dihang ang balang espiritu nagalihok sa atong kinabuhi ug naga-function ta through the power of the Holy Spirit. Kana. Mao na siya. Dili mahimaya ang balang espiritu kung nagtrabaho ta in the energy of the flesh. Dili gid. Kana. Nindot kaya na yung gingan, Pastor. Kay, mao man na siya ang protocol. Protocol. Oh. Ang the word protocol nga nakadiri sa nagpasakop ba ang term na ang feeling? Naka sa Nagpasakop dahon. ka sa protocol plan of God. No, naka sa plano kabubuton sa Dios. Kay ngano man gud? Mao man gud na siya ang standard sa Dios, Mo na. no? Aron mahimo kang victorious sa imong Christian way of life. Mao gani gingon diri statement Pastor Fred. The feeling of the Spirit is a matter of choice. Pwede ka nga Pwede ka diri, pwede ka nga pwede dili. ka mo gawas. Mm. Pero ang protocol plan of God jud nga Naka sa naadjud ka din ang dapita. Pero say by choice mo gawas ta eh. mugawas ta Oh. usahay. Mo- Mugawas usahay nga atong pagkaunod-nod. Mo naging diri, the feeling of the Holy Spirit is a matter of choice. We are commanded to be filled by means of the Holy Spirit. Itong gibasa nimo sa Ephesians 5:18. No? Sugo gina. Pero, and we choose every day whether to obey that command or not. Ang tao lagi namang ipagpili. Yes, tinawag Oo. ka na Pastor Well, no? Mao na nga ang the command Ephesians 5 katong ibasa ni Pastor Fred kuan jud kanang gimanduan kita sa ganina sa kuan it is imperative no Imperative mode. o imperative mode Sugo, na sugo. meaning sugo jud. Sugo gyud nga magpapuno ta sa balang espiritu. Mhm. So ang pagpapuno sa balang espiritu, buti pasabot nga nagkinabuhi ta nga matarong para nga ang balang espiritu makalihok sa atong kinabuhi. Mao na Kaya di siya. man gud siya makalihok Pastor Well kung natay sala. Mhm. Kung nag-grieve na to siya o na-queens na to siya, sumala sa Ephesians 4:30 o Oo. sa 1 Thessalonians 5:19, hindi siya kalihok. Oo. Sumunod gisugo ta nga magpapuno ta. Yes. Ug ang pagpapuno niya din ha, nagpasabot nga wala tay sala. Ang pagpapuno din ha, nagpasabot nga wala na to gi-queens ang leading sa balang Yes. espiritu. O kana nagpapuno ta. Ang balang espiritu nagalihok sa atong kinabuhi. Mm. Ug busa sa tanan natong pagabuhaton, it is empowered with the Holy Spirit. Yes. Walay ato niya na, walay naghinapin nga garbo niya na, walay naghingapin nga kabalaka niya na. Oo. Sa atong pagbuhat sa usa ka butang, ang purely nga motibo nato mo lang gyud ang paghatag og tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Yes.
So muna, importante kaya na, kanang nga protocol. The how to Yes. sa Christian way of life. Grabe ka, nindot nga na nga pagtulunan. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung nagapaminaw ka mo karon, ma-appreciate yun ninyo sa dihang gina-apply ninyo kini sa adlaw-adlaw ninyo nga pagkinabuhi. Yes. Labi na sa mga circumstances kinabuhi, gina-apply ninyo kini siya. Mm. So mo bitan lang ginatuluan gyud kita Pastor Well no nga dapat gyud in fellowship gyud ta. In fellowship ta sa Ginoo sa tanang panahon kay Oo, at all times. nindot yung kayang Moment by moment. Oh. Kaya nga naman, taga-minuto, taga-segundo, namang yung opportunity for rewards in eternity, da Pastor Pet. Tinuod gyud na. Mao ginay bottom line din ha ba. Oh, bisag seconds na lang or minutes na lang. No? Opportunity. Na opportunity gyud. Mamiss nimo to kung mugawas ka. Tinuod na. Oh. Mao na kadako ang grasya sa Dios Pastor Well. Ang grasya sa Dios gikan sa kaluwasan hangtod nga nakakaton ka sa pulong sa Dios. Grasya sa Dios gyapon na. Nga di nasabtan nimo ang how to, ang mga protocol plan og God. Unya karon nagatubo ka o nagagrow ka, Yes. gihatagan kag opportunity sa Dios. Nga di ma-maximize nimo ang imong mga panahon bisan man ang mga minuto sa atong kinabuhi ma-maximize nimo na. Oh. Nga din magamit nimo alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Yes. Ngano man nanay ganti sa malabot. Oh. Mo nagiingon diya sa Ephesians ba na making the most of your time Yeah, because the days are evil. sa Ephesians, Ephesians, no? Ephesians 5. Kuha yun na, kanang redeeming the time. Kay, Dili gyud sayangan ang panahon. kay, kuwali, matod pa sa James 4:14, ang kinabuhi sa tao, daw sama lang sa inalisgaw nga so. Wata kabalo sa ugma. Kana ba ya Pastor Well pagkanindot po niya na ang subject no kanang James 4:14. Kung masabtan lang nato ng James 4:14, yes tinuod kana Pastor Well nga i-maximize gyud nato ang atong pagpangalagad sa Dios kay ang James 4:14 manggod kung imong pagbasahon din ha gikuha siya sa Griego nga pinulungan nga ang ato daw ang kinabuhi sama lamang sa yamog. Yamog dag, you know? Now ang yamog before mo na siya sa kuan sa in English. Pero sa Griego na siya gitawag na siya amis. Nya ang buot niyang ipasabot din ha. Unsa na siya pasapit? Amis? Oh, Murag diya gikuha si apelyido ni James Amis. ang buot og unsa na ilahang kuan din ha no. Nga ang buot niyang ipasabot din ha no nga ang kinabuhi sa usa ka tawo murag sama lang daw sa aso mo nang word nga before amis before fume or kining gitawag na to smoke Mist. mist o kining mga butangan ni ang iyang gisgutan ni is nagisgot siya may tungod sa the shortness of time. Fine. Magtanaw ka sa aso, samtang nagatanaw ka sa aso, bisag unsaon nimo nagtutok pagtanaw ang aso, mawala gid siya sa unahan Pastor Well. Ambot tanan man siguro Ang correct example na pasapit ka na mag-init dito kag tubig, nga mabukal na. Bukal Nga ang vapor mo alis niya og sa makadiyot og mga hanaw ra dayon. mawala ra gyud no. Sumuna nga atong kinabuhi. Nga atong kinabuhi niya karon pagabot sa unahan wala na di ay. Wala na. Sumuna nga ang dapat gid itong pagabuhaton ang atong kinabuhi atong gamiton kini siya in preparation para sa eternity. So muna'y dapat natong masabtan kay ang kinabuhi sa tao sama lamang sa yamog. Naakaron pagkataod-taod takulahaw mawala siya. Bisaya gyud ato no, takulahaw. Takulahaw. Oh, takulahaw. Unsa Takulahaw. na siya pasapit? Ako lang sa dali nga panahon. Takulahaw. Ako bitong mama, usay kuan ko ba muni-muni ko sa akong mama. 96 man tong edad sa akong mama no. Uban mo nga nagtaasa na ng idara oy. Taas na gyud eh. Pero sa kuha nagana ko ba? Taas sa inyong panghuna-huna pero bisa kung saan gyud akong tanaw wala na gid akong mama ba. Bitaw. Bisa kung saan ako usay magtanaw ko sa iyang binakpasan gikan sa iyang balay padulong diri sa simbahan. Pero karon maguna-una ko wala na gid akong mama. 96 years. Ang 96 gani, wa pa ka natagbaw no? Wa pa ko matagbaw. Sa iyahang presensya. So ang 96 years takulahaw lang.
Murag wa lang. Mo din na Oo. muragwa lang. Murag wa Ako lang. lahaw, Mm. no? So ang ato ang kinabuhi Pastor Rowel, wala ni kanang naata karon din ni no. Passing lang. Pagka pila ka adlaw nini wala na ta din ni. No? Tinood yun, no? So muna mga kaigsunan nga i-prepare na to ning kinabuhi dili para nining kalibutan na kay temporary lang ta. Ato ning i-prepare ning kinabuhi dito sa unahan. Dito sa eternity. Yes. Kaya importante kayo nga dito niya sa eternity, natay mga gitawag na to nabuhat nga mga butang samtang buhi pa ta nini nga kalibutan. Mo na ibuti pasabot minha no nga atong gamiton ang atong time wisely para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Redeeming the time because the days are evil. Mura po rin na siya og kuano kanang year ni year Oo. kay while able pa ka sa mintas nga di pa ka moabot sa imong katigulangon, Gamiton maghimo na kadag maayong desisyon karon. Mao gina. Mag-SSS ba ka? Mag-save ba ka para sa imong katigulangon? Kay kung mag-start na kag-save karon, sa unahan daghang kag options, no? Mo din nga kanang mga nagkugi nga mga katigulangan sa bata pa sila nga nagpensyonado na sa ilang pangidaron. Mo din na sila ang mga tao nga nag-enjoy na sila pension karon. Mao po na Pastor Rowel sa tuwa. Samtang nagapangalagad ta sa Dios karon, sama ra nga nag-invest ta Invest ka. para sa eternity. Mga butang langit nun. Mga butang nga lang ito ng atong investment. Mabito nang nakaana ko salamat lang gyud sa Ginoo no nga wa na jud koy gubil, di na ko kinahanglan mo trabaho para makakaon. Ang Dios naga-provide na nanay pagkaon. Kanang magkaon bitaw ko sa lamisa Pastor Rowel, magatubang ko sa lamisa nakaana ko. God, salamat gyud sa imong grasya gid ang tanan. Naluwas ko nga grasya, di ko angayan tas kaluwasan pero naluwas ko tungod sa grasya sa Dios. And then sa akong pagtuon sa pulong sa Dios, grasya po kayo nga nakakaton ko sa pulong sa Dios. Nagatubo ko niya sa pagpangalagad sa Dios, nga ang protocol plan of God na absorb gyud. Maagi sa akong kalag ang pagpangalagad nga pinaagi gyud sa gahom sa balang espiritu, kining living grace, no? Nga dili pinasikad sa ako ang abilidad, dili pinasikad sa ako ang kusog, dili pinasikad sa akong pagpaningkamot, o dili pinasikad sa gahom sa balang espiritu nga nasa sulod sa akong kinabuhi. Siguro mga kaigsunan no, moingon kamo nga unsa ba ginang gihisgutan ni Pastor Andre dinha kanang gahom sa balang espiritu? Kasi dili man gud nimo ma-express na siya kung dili pa kayo nimo masigig practice imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kanang ang balang espiritu nagatrabaho bitaw sa imong kinabuhi. So mo bitaw kana nga ang protocol plan of God nga dapat masabtan gyud nato ang how to ug unsaon nga ang balang espiritu nagalihok sa atong kinabuhi Pastor Rowel. Yes. Mo maguna sa Christian way of life, all are just in the power of the Holy Spirit. Ang balang espiritu naga-influence nato. Kay pirti mo ilog ang ato ang unod Pastor Rowel. Ay, grabe. Sa tanan nga mga himaya, sa tanan nga mga paningkamot, para nga malitag ang ato ang pagpangalagad sa Dios. Malitag ka sa mga details of life. Paagi man sa itong kaway. So kung nasabtan na nato ang protocol plan of God, ang pagpangalagad sa Dios kay ang atong gitunan di karon living grace biya ni siya. Ang living grace nga nagkinabuhi kita diya sa grasya sa Dios. Naunsaw man sa pagkinabuhi sa grasya sa Dios. So ayon na tong sala kay dili ka magkinabuhi sa grasya kung naisala. Ang atong gisgutan din sa living grace nga limpyo ka sa tubangan sa Dios ug nga ang balang espiritu nagatrabaho sa sulod nimo Kana. nya ang balang espiritu naga-influence nimo ug ikaw nagasunod ug unsa man ang ipabuhat sa balang espiritu sa imong Yes. kinabuhi. Mo na Christian way of life. Christian life. Mo gani Pastor Pid, kani gimaster gyud ako ning 5 techniques of Christian way of life ba kay kanang murag mo ni guide bitaw nimo nga kanang dili gyud ka magawa sa
Kanang Tama. plano ka bubuton sa Tama na yung Dios. gibuhat Pastor Roel. Kay kinahanglan gyud ning master eh. Oo. Kaya kung dili ni mo ma-master Pastor Roel, Dili. usa lang ka Oh, bikil tanan, mura out, domino effect. out of fellowship dayon ka. Oh. Kaning gitawag bitaw og kanang confession. Mm. Nya human sa confession, mao na ang gitawag og spirituality. Spirituality kana importante gina. Oh, no. I-memorize gina na to. Confession, Spirituality. Then spirituality, yieldedness. kaning sa pagining faith rest drill. Mm. Okay, kanang yieldedness under man sa spirituality. Oh, yes. No? Mm. Man ikatulo ang gitawag og faith rest drill o kanang living in the word o kanang occupation with Jesus Christ. Mm. Yeah, tinod ka na no. Na mga lain-lain nga mga recipe niya na no nga Recipe yun, no? pwede nimong magamit sa imong Mhm. how to Mhm. sa imong pagpangalagad sa Dios. Yes. So, daghang mga recipe man gud niya na, no? So, pwede nimo nga i-apply katong 5 techniques Mm. sa gitawag na to gitudlo ni Pastor Roel, no? Kay kana siya nga pagtulunan amo na ang giingon nato dinha sa prinsipyo Pastor Roel nga there are many ways to kill a cat. Pwede pintikon. Oh, daghang pamaagi nga diin imuhang patyon ang kanang iring. Oh. Pwede nimong isulod og sako nya imuhang ituslob sa ininit tubig. Brutal kayo. Pwede patay siya na, no? Pwede nga imong luglugon ng liog, pero makabrasan siguro kaniya na. Mm. So, there are many ways to kill a cat. There are many ways ang pamaagi nga diin masulod ikaw diha sa kabubuton sa Dios sa pagpangalagad ngadto kaniya. Oh, yes. Kay sa kuha ginasimplify po din ako, ginahimo ginanakong simple. Una gyud, Katong racing nimo. rebound. Oho. Mao gina. Gihimo na ko ng simple kay rebound kana kung adunay sala. Pero pareha karon nga ma-feel na ko bisag ako mismo makabalo ko sa akong kaugalingon nga I am right with God. Limpyo ang akong pangisip, limpyo ang akong motivation. Ug busa di na ko kinahanglan mag-rebound. And then sa diha nga limpyo ko sa tubangan sa Dios, resim na, no? Mo na lang ikaduha is experiential sanctification. Rebound, niya ang A is experiential sanctification. And then, ang E is spirituality. That means, nagtrabaho ang malang espiritu sa akong kinabuhi. And then, ang ikaupat niya na, muna ng yieldedness. Muna ng Simple kayo ba? magsunod na ko sa kabubuton sa Oh. Diyos. Tama gid pastor imong gingon, no? Magsunod na. Na daghang yung pamaagi. Daghang pamagi, no? Basta makakat-on lang yung pulong sa Ginoo. Pwede, So nindot sa lang race yun. So, RE is Rebound. right. RE, rebound. Mhm. Then, experiential sanctification. Yes. Is. Kaduha, And then, ikatulo is spirituality. spirituality. Kinahanglan masabtan na nato niya, lahi ning spirituality sa experiential sanctification. Oh, yes, ha? yes. Kaya ang experiential sanctification, naghiskot na tungkol sa imuhang pagkamatarong niya nga panahon. Mhm. Nagpasabot nga, by that time, limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Yes. And then, ang spirituality lahi. Ang spirituality, naghiskot na tungkol sa paglihok sa balang espiritu sa imong kinabuhi. Tungod kay limpyo ka, ang balang espiritu muna tong nagauban na siya sa imo ha, para sa to ka basta lang istoryahan na ka. Pero ang balang espiritu naguban na to, naglihok sa Nagtrabaho na. nagtrabaho sa tuwa na Mhm. nag-influence na to muna spirituality. Kung samtang nagalihok ang balang espiritu sa tuwa, igo na lang ta nga nagsunod-sunod ug unsay pahenib. Yang ipahimo. Yang ipahimo ang atong topic. Matingala ta nga ang giya sa atong pagtudlo, mabuta diri, mabuta dito, mabuta dito. Mao kana siya magiya sa balang espiritu nga diin kita igo ra nagsunod-sunod ug unsa man ang ipabuhat sa balang espiritu mo nang yieldedness. Indot, no? So sige na lang kag yield din ha kay ngano man once nga na ka sa spirituality nakusabot nga nakalabang na ka sa experiential sanctification, na ka sa spirituality, nagtrabaho mo lang espiritu, nagpasabot nga limpyo ka. So kung
kung nara ka sa spirituality, imong buhaton na is yield ka na lang, yield. Magtrabaho ka na lang, ang imong mentality limpyo, wala kay mali nga motibo, ang imong katuyuan mo lang gid ang tinud nga kahimayaan sa tungdoy nga Dios. Kana mo gina siya ang Christian way of life. Mo gina ang tinuod nga Christian way of life. Mo na siya ang investment. Mo na ang pag-invest nimo para sa imong eternal nga gitawag na to rewards. Investment na para sa eternity. Distorted. Lisod kayo, para itong nahisgutan na to itong James 4:14. Ang atong kinabuhi diri, temporary naman yun, whether we like it or not, time will come, mubiya kita nining kalibutan na. Karon, asam ta padulong? Padulong man ta dito. Now, karon, kung wala tay agi dito, mag-unsa man ta dito. Peting pusoya na to dito. So, muna ang atong ginabuhat karon, produce kita og Christian way of life. Og walay laing pamaagi nga makaproduce ang usa ka magtutuo sa iyang Christian way of life. Una gyud limpyo siya sa tubangan sa Dios. Yes. Kung di ka limpyo, rebound gyud. Palihog lang ayaw ginakalimti ang 1 John 1:9. Dako kay nagamit sa atong kinabuhi. Wala na laing bersikulo dinha sa Biblia nga nagatudlo nga kita makabalik diha sa fellowship sa Dios gawa sa 1 John 1:9. No, kana lang gyud nga bersikulo, no. Kaya ang ubang nga mga bersikulo din wala na nagahiskot mitungod sa restoration. Ang 1 John 1:9 ang nagatudlo mitungod sa restoration. So, kanak may sala. So, karon pagkahuman nimo sa 1 John 1:9, limpyo naman ka. Ginatadta na ginato ni pag Mayo Pastor Well, no, kay mao gini ang pinaka-importante kayo. Tinuod jud Pastor. Sa dihang limpyo ka na, so ang balang espiritu, natural mo, mugimok na siya sa imong kinabuhi, sa imong nauna. Motrabaho na siya sa iyang function. Kaya di man gyud gusto sa balang espiritu nga pildi ka nga Kristohanon, Pastor Well. Gusto man gyud niya nga magmadaogon ka. So muna nga iya yung ipakita sa imuha, ipadayag niya sa imuha ang mga espirituhanong butang. Yes. Ikaw, igo na lang ka mo, yield. Oo, musugot ko nini, mutuman ko nini, mubuhat ko nini, musund ko nini. Yes, akong buhaton ni. Yield ka na lang, tanan. Muna na siya. So, nag-invest na kaniyana para sa imong eternity. Muna na tinuod nga Christian way of life. Pastor Will, murag, ikaw na po. The way ka manulti Pastor Ped, na-realize na ko ba nga, dili man jud na imposible. Kaya nga naman, ang usa gyud ka believer nga tuon gyud siya og nag-aplikar sa pulong sa Ginoo, ma-achieve magina niya kanang mga kanang gitawag og Christian way of life nga mahimong victorious. No? Nya makatuman siya sa plano kabubuton sa Dios, ipabuhat siya ang kinabuhi. No? Nago ko nabasa lagi sa pulong sa Ginoo nga it is enjoyable sa believer sa iyang Christian way of life kung nagatuon lang siya o naa siya sa training process yun, nagasubay siya. So, now, kinahanglan masabtan na to nung ang Christian way of life is achievable. Kaya dili man pwede nga ibutang ta sa Dios sa panggubatan nga wa tay kadaugan. Yes. Gibutang ta sa Dios dinhi nga kalibutan o nasay katuyuan nga kita magmadaogon sa atong Christian way of life. So buti pasabot nga ang Christian way of life is achievable. Dili pwede nga natas panggubatan nga pagabot nito pildi kita permanente. No, dili na. Sa diyan kita nagatubo na sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ang Dios nagapadayon pa sa iyang pagsustento kanato nining kalibutan na paghatag nato kinabuhi sa katuyuan nga mai-apply nato ang pulong sa Dios, ang how to nga diin makaproduce kita og Christian way of life samtang buhi pa kita. Tinuod jud. Ug busa na pa kita nining kalibutan na karon. So ang pag-stay nato nining nga kalibutan, usa kini siya ka grasya sa Dios ang gihatag ni kanato Pastor Rowell, no? Sa katuyuan nga pwede pa kita mag-produce of Christian way of life
O ginungduman nato nga sa Christian way of life, achievable gina siya. Dito. Ang importante lang din ha, kung positive ba ka. O kana. Ang importante din ha, kung interested ba ka. Gusto ba jud ka nga maging espirituhanon? Gusto ba jud ka nga magatubo sa pagkahambal? Or seeker ba jud ka? O seeker ba jud ka? So, mo nang pamaagi din ha nga Kay naka-statement nga na wala ko malimtan Pastor Fred nga once nga makita sa Ginoo nga ikaw positive, seeker ka, ang Ginoo mo hatag yun sa imo og avenue or opportunity mo gina ang no? sunod. Nga makakaplag jud ka anang imong gikinahanglanon nga mga pagtulunan. Ingon ani mo gula Pastor Robert, sa dihang naanak ka, nag-grow na ka o nanasim mo ang growth, no? Ang opportunity din ha, isige na siya og paon sa Dios, sige naghatag niya ang opportunity. Yeah, ano? Nahibalo man siya nga Kining tawhanan ni kining tawhanan ni magpagamit gyud ni. Oo. So nay opportunity available ni. Kini na pong adlaw nay opportunity. Ngano man? Mo nang gitawag na tog sa kwan pa sa atong pagtulunan, portfolio of invisible asset. Ang Dios naga-provide og mga opportunities o mga privileges sa katuyuan nga maka-invest kita og mga butang para sa eternity. Maka-invest kita og pagpangalagad aron nga sa Bema Seat Judgment pagkatubang mo yan nato kang Kristo Jesus. Wow. Dili ka para sa imo excited ka, di ka maulaw, wa kay kahadlok tungod kay sa imuhang pagkinabuhi sa kalibutan, nag-perform man ikaw sa mga butang nga ginapabuhat nga na kanimo. O gi-perform nimo ang buluhaton, dili pinaagi sa tawhanon nga pamaagi, kundi pinaagi sa Dios nun nga pamaagi. Motong imong gitawag protocol plan of God, Pastor Juan. Yes. Sumuna nga ang Diyos, nag-provide yun siya opportunity. Kung pwede lang gani, punon ka niya opportunity, kaya nga naman, kung grabbers ka sa opportunity sa Ginoo, tagaan yun ka niya opportunity. No. So, ihuna na ang atong kinabuhi. Ikuan yun niya, no? Imit yun niya ba? Imit yun niya. Oo. Mabita nang kinakala ko, Pastor Well, kung madayon pananglitan ng atong mga sunod pa ng mga buluhaton sa malabot ng mga adlaw, na natay mga Bible conferences, ang atong Bible conference dire, murag Thrice a year na ni, no? Nya gawas nining mga Bible conferences na to, kung matinuod ning mga pangandoy nga natay seminary, wow, pagkanindot, another opportunity na po na. Sa kag magtudlo ka, Pastor Well, buntag hantod sa hapon. Kanindot ba niya ng kinabuhiya nga magtudlo ka na lang sa pulong sa Ginoo, doble ng igo, Grabe, no? no? Makakaon ka na, plus, nakapangalagad ka pa sa Ginoo. So, kana ko God, salamat gyud sa imong grasya. Grasya gyud ang tanan, Pastor Well. Sige, tanan. Kay murag nag-isip lang tao ganang unsa lang ba, pero di ay ang Dios sa taas nagatanaw nga morning mga tawhana ang available, morning mga tawhana ang nahibalo unsaong paggamit sa mga gitawag na to protocol plan of God sa how to nga din maka-invest gyud sila para sa eternity. Kanya mga willing ni sila, mga energetic ni sila. So, ang Diyos naghahatag og daghang mga opportunity. Yes. So, mo na Nindot kayo, mga mo na mga kaigsunan og dinha ka yes ka nang gingon nimo nga nindot kayo dinha ka maka-appreciate sa grasya sa Dios. Amazing. Wonderful, no? Para sa kwa magnificent, no? Naiuban din nga ilang Excellent. naiuban din nga ilang termino magnificent, no? Yes. Wonderful, amazing. Yes, amazing kay ang Christian way of life. No, Jud. Sa dihang nasabtan nimo ang protocol, nasabtan nimo ang pamaagi, nakahibalo ka og unsaon sa pag-apply, Yes. pagkanindot. Nya may balaan nimo nga ang tanan jud ay grasya lang sa Dios. From saving grace, living grace, dying grace, kuya ka ni dying grace. Enjoy ang kinabuhi Kristohano na bisan na niya siya kamatayon.
Tinod ka na, no? Nasabtan yun niya nga, kung karon lang yung kukutob sa kuhaan sa Ginoo, so be it. Enjoy siya ba? Yeah. Maghiskot ang grasya, Pastor Roel. Perting do tayo sa grasya. In fact, napurma na nako siya, na nakoy, pwede na himuon siyang usa ka libro po, no? Gikan yun sa Common Grace, ang Common Grace nga, ang Diyos nga mahan, naghatag yung grasya sa tanang katawan, sa kalibutan, nga makadungog sa mayong balita, o sa dihang makadungog sa mayong balita, tungkol kay espirituhanon patay man, ang balang espiritu magatrabaho sa iyang kinabuhi, wala man siya human spirit, kay patay man yung human spirit, o na ang balang espiritu magtrabaho, nga bisan man spiritually patay siya, makasabot siya sa gospel, o niya na, pwede siyang adunay pagpili sa pagtuo o dili pagtuo. O kung mutuo siya, ang common grace, ang efficacious grace mo ipik sa iyang kinabuhi. So, efficacious grace, no? O sa diyang mo ipikto ang grasya, muna nang maangko niya ang saving grace. Na-appeal na siya sa plano sa Apil na Diyos. siya sa plano sa Diyos. Nga naluwas na gid siya sa grasya sa Diyos. Mo ginay purely nga saving grace tungod kay wala siya gitrabahoan niya na. Trabaho na tanan sa balang espiritu. Gikan sa common grace, efficacious grace. Niya mipik ang saving grace. So luwas na siya. Pagkahuman sa iyang kaluwasan, Pastor Rowell, mo na po nang atong gisgutan din karon kining living grace, no? Ang living grace mo kanang sa dihang nagatubo ang usa ka magtotoo, spiritually sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios, nakakatuon siya og unsaong pagkinabuhi nga nagapangalagad through the power of the Holy Spirit. Living grace na siya. Oo. Mo na living grace, nagkinabuhi ka sa grasya. Wa ka nagsalig sa imong kusog, Oo. wa ka nagsalig sa imong kahibalo, wa ka nagsalig sa imong kaalam, wa ka nagsalig sa imong capacity nga dato bitaw ko ana, wa ka nagsalig kundi nagsalig ka sa gahom sa balang espiritu. Mo na living grace. Grasya sa Diyos. Mo nang nagapangalagad ta. Pagkahuman niya na kining gitawag nato logistical grace. Ang logistical grace ayaw gyud ninyo og kahadloki. Kaya napag yung mga tao nga di pag yun makabuhi niya na kaya naguna-una sila nga ang ilang pagpaningkamot mo gyud naka-sustain sa ilaha. Now, akong isulti sa inyo nga kining gitawag logistical grace, in eternity past pa, wa pa'y tao, gi-prepare na daan sa Dios ang tanan nga mga panginhanglanon sa tao, mga pagkaon, mga prutas nga mamunga, mga humay nga mamunga, mga isda nga manganak og linibo o mililyon o mga baka, mga baboy, mga manok. Gi-prepare na siya sa in eternity past pa, wala pa tagi trabaho sa katuyuan nga ang tao adunay gi makaon ug adunay pagkaon. Mo nang gitawag logistical grace. God will supply all our needs. So dapat di kita magkabalakan niya na kay iyahan lang saad mag-supply siya. Mo na gitawag na tong logistical grace. Philippians 4:19. Philippians 4:19 sana na. So mag-supply siya. Kuan kanang Matthew 6:33. All these things will be added unto you. Basta salig lang kasi Ayaw na siya kabalaki kay ang Diyos, nagsaad niya na ang Diyos matinud-anon sa iyang mga saad. Now, pagkahuman niya nang gitawag na to og logistical grace, mo na nang gitawag na to super grace. Ang super grace, nagisgot na siya mitungod sa imuhang spiritual growth. Ang super grace, na-divide na siya sa tulo, either sa imuhang gitawag na to og spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. So munang naiusa diha ang gitawag na ultra super grace, pero pwede na siya ma-appeal sa super grace o ultra super grace. Depende na sa mga authors nga imong gibasa. So, ang katuyuan yun sa Diyos nga malagtubo gid kita, maabot kita niya ng kung pwede lang ultra super grace. Pag abot nimo sa ultra super grace, mo na nang Pastor Well ang giingon nimo dying grace. Na unsa man ang dying grace? Ang dying grace alang kanato kung nakasabot kita sa pagtulunan sa pulong sa Dios, bisan man nagatubang kita sa kamatayon, dili kita dapat magkahadlok. Di mawili. Di mawili, di magkabalaka sa nabilin.
Mo nang gingon ni David sa Psalms 23. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff comforted me. So sa sabot, bisan man nagpadulong kita sa kamatayon, siguro bedridden na kita. Apan huna-una gyud nga bisag ana kita sa ato ang mga gitawag gihigdaan, kung nagpadulong kita sa kamatayon, hinumdumi gyud ang saad sa Dios nga unsa gingon sa Psalms 23? I will never leave you. Oh, ang iyang gisgotan. No. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Muna, kay ikaw ana, uban ka nako. Ang Dios magauban ka nato bisan man din sa atong higdanan. Og siya lang gyud ang makahatag nato og kusog nga bisan man magkatubang ta sa kamatayon. Siya lang gyud ang nagahatag ka nato og sustenance, grasya. Yes. Nga din, kung pwede lang moabot ta sa katapusang ginhawa, nga wala kita mobiya sa iya. Mo nang dying grace. Mo na nga, ang atong mga paryente nga mo kuan sa tuwa, mo bisita sa tuwa, yes naman sila impact. Pero ang pinaka-impact yun, ang imong pagpakig-fellowship kauban sa Dios, bisan man nagpadulong ka sa kamatayon, nga din ang Dios kauban nimo, wala siyang mobiya nga kanimo, ug nga ikaw usab kanunay nga nagahuna-una kaniya, bisan man sa katapusan nimong gininhawa. Mo na dying grace. Yes. Dili tong nagkabalaka ka, nagpanik ka, nagkagul ka, dili to siya dying grace. Ang dying grace katong nagkinabuhi ka, nya namatay ka, nga diin ka wala kay kaguol, wala kay kabalaka, wala kay unsa ba diha, no? Wala kay kahadlok, bisan man nga nagkatubang ka sa kamatayon. No? Moabot man kita sa atong kamatayon sa insakong panahon. Mo nang dying grace. Oo. And then sunod sa dying grace, Ma-apply ba na diya ang kuan Pastor Ped, ang Hebrews 9:27, no? ang Hebrews 9:27 kay duha mong guna ang Appointed time. duha mong guna ang hisgutan nila sa Hebrews 9:27. Ang Hebrews 9:27, ang hisgutan nila both sa kamatayon sa mga magtotoo o sa dili magtotoo. So, kung apil ang magtotoo, apil gyapon na siya, no? Kay ang hisgutan gyud sa Hebrews 9:27, motubang mangguta sa hukmanan. So, kita magtotoo, motubang tas may masit judgment, sila nga dili magtotoo, motubang Sa Great sila White Throne Judgment. White Throne Judgment. So, yes, apil na siya. Dying grace na siya. Sa dihang moabot na to ang kamatayon. Pagkanindot niya na Pastor Ruel, no, mo nang ako yun, mangandam di ko niya na ba nga kung pwede lang sa katapusan ako sa pagginhawa, Naka sa wa di ko nagkahadlok, Buwang ka? wa di ko nagkabalaka nga, na di ko sa Ginoo ba? Mo gina akong prayer. on duty ka Pastor Ped. Oo. Last breath ba nga on duty? Ang last breath gid nato nga wala kita ang in-fellowship ito no? Kung pwede lang moabot man ang panahon na tuwa nga nata sa Ginoo gid in fellowship ta. Mao na pinakanindot. Now pag human din na sa dying grace mo na tong gitawag na to og surpassing grace. Naon sa mga surpassing grace? Nagyapon kay ganti dito na. Ang surpassing grace karong dito na ta sa taas. O pag-abot na to awarding dito sa taas, makaingon na ka nga, wow, grabe gyud ang plano sa Dios sa akong kinabuhi, no? God, gikan sa akong pagkaluwas hangtod karon nga miabot na ko sa langit. Pagkanindot gyud sa imong plano. Na gikuan kadaan gandama na ka ba? Gandama na kadaan. Nana ang mga rewards giandam alang kanimo dito. So, kinabuhi pagkanindot sa kinabuhi nga nana. Muna nga mga kaigsunan, kita karon nga nagapangalagad sa Dios, dapat man nagtubo gyud ta. Mo asenso gyud ta sa atong spiritual life. Mo nagingon ni Apostle Paul sa Philippians nga dili ka magpabiling bata diya sa Ginoo. No? Tama gina. Dapat magatubo Dili kita. nga aduna tay desire ang atong objective nga mo tubo kita spiritually. Mo gina. Kay dito mo gud ang beauty sa taas. Na ang beauty sa taas. So, ang normal Christian way of life mo na dito. Mo gitong mahimo gyud nga normal ang Christian way of life. Sadang nagatubo ka. Kasi kung napamunggo ka sa ubos, wala pa. fluctuated. Nya naga-struggle pa kasi mong kaugalingon. Struggle pa ka. Kung saan nimo nga magmadaogon ka, struggle pa ka. Jadi pa jud ka pwede magamit diya sa Ginoo.
Kay ang imong kaugalingon mismo imong kalaban diha. Oo. Oh, mo na usa ka problema din na basta napa ka sa ubos ang self pag yun. Oo. So hangtod nga makakat-on ka ug unsaon nimo pagpildi ang imong sarili, ang mga pangandoy sa imong kaugalingon Kana kay mao gyud ay perti man pinaka-importante. daghanag pangandoy. Oo. Hangtod nga moabot na sa imong panahon nga moingon na ka nga di na din ako hatagag atensyon ng atong kaugalingon. Di kini ba yang atong kaugalingon gusto ba yung pleasure? Oh. Kini atong kaugalingon daghan kayo gusto siyang ma-entertain, no? Daghan siya mga lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, approbation lust, chemical lust, no? Kung mga kuan man, mga dili pagtotoo, din na, no? So, kung wala na to masabti ni siya, sobra ang atong pag-atiman sa atong kaugalingon. Mo interes pa sa kalibutan eh. So, kung sobra imong pag-atiman sa imong kaugalingon, makapokus pa ka sa kalibutan. Pero once nga moabot na ka sa ang nga moingon na ka nga dili na ako kung dili si Kristo na ang nasa sulod sa akong kinabuhi ang nabuhi. Once nga nabuhi na gani si Kristo Hesus sa imong kinabuhi, patay na ang imuhang pagkatao. Wa man gid mamatay ang old nature, no, pero buti pasabot niya nga Giisip nimo. giisip nimo nga patay na ang mga pangandoy sa imong kaugalingon. Giisip nimo nga patay na ka sa mga kalibutanong butang. Aka na nindot na imong kinabuhi niya na. Murag nanay sense sa Nanay- imong kinabuhi. Yes. Murag ang imong Ang kinabuhi. imong perspective kuha na. At perspective na ni usab bali na. Ya, nanay nakita nimo nga right direction ang imong kinabuhi. Pero hangtod nga ang imong kinabuhi sige pa nimo tagad, tagan pa nimo attention ang imong kinabuhi. Sobra pa kayo mo imong pag-atimon sa imong kaugalingon, selfish pa kayo ka. Wala. Dili pa na mahitabo, di pa ka mag-enjoy sa imong spiritual life. Nabi ay mga sagad kayo pasapid madunggan ako sa mga magtotoo nga mingon nga Lord. Maka-retire lang ko Lord. Ulahin na kayo. Mga lagad yung todo sa imo Lord. Maangkon lang nako ni ma-answered prayer lang ni mga pag-ampon ako. Mga lagad yung todo nimo na. Ulahin na kayo. Ulahin na kayo ba, no? Ang resulta sa inyo ha, ulahin na kayo ng panahon na ako nag-undang ko sa trabaho at the age of 49. Nakita na nako nga mo na ni tama na ni nga panahon. Ako nakita, pwede naman siguro kung makakaon, tama na ni siya. So, at the age of 49, grabe na, grabe ka early nga retirement, no? At the age of 49. Nag-file kag early retirement pastor ha? Oo. Retirement nga wa pa ko ikuan pension. Pero ako nakita nga Pero imong unlimited resources. ang akong gitanaw nga kining panahon na di na nako ni i-spend sa kalibutan. Gikan dinhi at the age of 49. Mo na ning panahon na nga i-spend na nako ni nga time para sa akong Ginoo. Dito basta-basta nga desisyon jud. Oo. Kay ang kalibutan mo offer pa ba ya? Na. Nitong panahon na Pastor Ruel, ako lang isulti sa inyo ano. Atong nga time mosimana pa ko og tag 11,400 kay naman ta sa kwan. Kita man sa logistics ug sa production. Dako gyud nga gibiyaan nimo. So sa 11,400 sa usa ka semana, sa usa ka bulan pila na siya Pastor Ruel? More than 40,000. Iya namay sa katapusan sa bulan kay namay plus 7,000 kay namay usa ka ban nga pineapple namo. So dako gyud. Kumutanaw jud ko ngayon ko nga gusto jud ko nga madato pag maayo. Didto nako. Kato na gyud panahon na. Kung kato ang akong panglantaw, kung kalibutan akong panglantaw, hangtod karon nagdarok-darok pa ko ato. Siguro pating daghanan akong kwarta o basig po nga akong kwarta, basig ang Diyos ra ba po, basta kwan, uton na po niya na ba kay Ang panlawas mo itirahon. panlawas po tirahon siguro, no? Pero yes, mga kaigsunan, at the age of 49, wala na ko yung trabaho. Yes, ang akong misis na 49 pa sa pid. 49. Murag inaron na kong pangidaro ha. Pareha ni sa imong edad. No? 49 mo karon. 49 ka karon. Unang panahon na release na ko sa trabaho.
Ug salamat sa Dios nga gikan sa pag-undang akong trabaho, makana ko karon nga Wala mo jud ka gutmis Ginoo. gyapon ko magutmi, no? Hinon po mukaw man pud ko bisag unsa. Bisag okra ug talong, mabusog gyapon ko. Suka ang tuyo ray katapat Parang na. tuyo ang katapat, no? Pero makana ko, gracias Ginoo. So, mga kaigsunan kanang gingon ni Pastor Rowell nga maka-retire lang ko, mga lagid ko sa Ginoo. Murag gihatag na nimo ang surplus para sa Ginoo. Oh, mao. Kay nga no, nga mabot ka that time, wala naman pug ka. Wala na kay kusog. Wala na kay capacity nga. Kay wala na eh. Tama gyud na imong gingon nga ang gihatag nimo sa Ginoo murag consolation na lang. Consolation na lang. Mhm. Nga si Solomon nag-advise ba gid Oo, sa nga mingon Solomon nga remember your creator in the days of your youth. Oo. Tama ba si Solomon din no? Mhm. Dapat sa bata pa dayon ta Pastor Rowell. Mao na to unta no. Masi-masi na ta sa Ginoo. Kasi na unta ta kung nakahibalo unta ta sa mga how to sa Christian Oo. life. Dapat sa bata pa ta mo na to masi-masi. Usahay lagi Pastor Ped. Kay o kanang og dili gyud mo decision sa kinabuhi. Madlok pa mong sila nga mobiya. Mao gani na Oo. no. Ang una gid din ha imong kahadlok ay imong pamilya, Daghag what if ba? What napay if? nag-eskwela, Oh. napay napakan mga pangandoy na so mo na nagpugong gyud sa atong pagpangalagad sa Dios. But ang mga saad sa Dios tinuod man gyud ba kay na-experience man gyud nako. Karon akong nakita ko nagkataas na akong edad. Mura na mag akong nakita noon, mura na mag ang panalangin sa Ginoo, mura na man gyud nagpaduol na sa akong ulo. Mo ginay tinuod nga logistical nagsunod ba? Murag akong tanaw ba ko God, salamat gid sa imong grasya no kay bisan tinuod gradual hinahinay ang iyang pag-sustain sa to Pastor Rowell. Pero ginapakita gid niya ang iyang faithfulness sa iyang word. Mamaw. Ang faithfulness sa pulong sa Dios nga tinuod gid ay dili gid pwede nga magbakak ang Dios, dili gid pwede nga magiging unfaithful sa iyang mga saad. Kana kung imo lamang pagatuuhan o imong pagkasalingan, sigurado gid na. Kaya nga tong Dios dili lang siya nga faithful, kung dili gamhanan pud siya. Oo. Sa usa ka butang pwede pud niya mabuhat ang usa ka butang sa dihang nakita niya nga kita kasaligan no. Induta no. Muna no. So munang living grace no. Muna tong subject Yes. pag kinabuhi diya sa grasya, pag kinagbuhi diya sa gahom sa balaang espiritu, dili sa atong kaugalingong gahom, Dili. dili sa atong kaugalingong kaalam, sa atong kaugalingong kusog, dili sa atong kaugalingong capacity kay usa magunaw na ta nga daghan bitaw kog kwarta so makapangalagad kung tama nini no dili pinagi niya na. Kung dili lang gyud pinagi sa gahom sa balaang espiritu. Nasa sulod sa atong kinabuhi. Ana Pastor Rowell no basig na pa kay kadugang o akong lang ihatag ang time sa imuha kay 1 minuto ang nabilin. 1 minuto na bilin. So mao na sa next Saturday anto amo na bagabasahon ni Pastor Ped ang mga bersikulo regarding ni anang living grace. Sa kato lang kay opportunity man gud kayo Pastor Ped nga atong Say say sila ang kana yung protocol plan. protocol plan of God kay dili man juga di ka maka-achieve og rewards in eternity kung wa ka kasabot ining duha nga nagsigi og battle ba Sa sulod sa sa sulod sa atong kinabuhi. ug asab kinsa gyud ang dapat natong padaugon. Oo. Og asa gyud ta mulihok diyan dapita. Kanya wala ta kahibalo og kung saan pagpadaog sa pikas, di kita kadaog. Di gyud. So dapat nahibalo gyud ta og kung saan pagpadaog sa pikas o kung saan pagpili sa pikas. Kay hangtod nga moyong ka nga nami gyud gubat sa sulod nako Kung saan mo ginako niyo nga di man ko magmadaogon. Now hangtod nga dili ka makabalo niya na, pili ka gyud permanente. Hangtod maabutan na lang ta sa tong kamatayon o maabutan ta sa rapture of the church nga pildido ta nga mga magtotoo. Wala ta maapil na itong gisgutan sa book of Revelation. Sa Revelation 2:7, 2:11, 2:18, 3:5 nga ang nagmadaogon. Mamanay katuyuan sa Dios. Katong gingon nimo nga mga the few ba. Mga gamay lamang no, mga pipila lang gyud ang nagmadaogon.
Wala kita maapil niya na. Now, matutag langit. Nga diin, wala kita yagi sa kalibutan. Sayang. Sayang. Loy tan. Basig moabot sa langit ba nga murag nindum ko sa graduation mi kapasapit nga ang imuha ang ato ang katong wa nagkugi tinuod na siya ribbon nga graduates. Mora to yaha. Nakatabok ra. Pero katong gakugi sa tibok to nay mga dayan-dayan. Nay mga daghang ribbons, nay mga medalya, daghan kay mga recognition nga gipangatag sa iya. Nag-enjoy siya. Tama gina sa Pastor Well, pero kung inani po lang kahimtang Pastor Well, ang wala nagkugi, wala gikuan, wala gyud reward. Kung na po'y nagkugi, pero human good po, Wa pod. katong wala magkadimaw ang hawto niya sa Christian Youth Life, kana parihara sila niya itong nagkugi. walay agi. Walay agi. Ang advantage lang sa walay agi, kaya walay masunog. Ang katong nagkugi, nga wala nagkadimao, sunog tanan. Mura rin siya gadag sugnod dito no. Nagbaguod siya sa sugnod, nga gidala niya dito sa Bima City Judgment. So mo to'y luwas nga na ni mahong anghoy. Mo to'y luwas nga na ni mahong anghoy. Mas may itong isa, Pastor Rowell, luwas kay wala na ni mahong anghoy. Wala po siya nagbitbit o daghang anghoy dito sa Bima City Judgment. Parihara sila. Parihara sila duha. Pero ang nindot yun, na nagmadaugon ta sa atong Christian way of life. Nabi tay doktrina na no nga sa eternity future sa Bima City Judgment nalay two kinds of believers dito. Yeah. Duha ra gyud. Winner believers o ang loser believers. believers. So, Natay doktrina niya na, no? Wala pa man taniabot dito, napatay Opportunity. nga maka-invest og rewards in eternity. No? Muna, mga lagad ta So, mo karon. na nga mo decision dita. Decision ta, mga lagad ta through the power of the Holy Spirit. Buhaton na to ang protocol plan ng God para nga makaproduce kita og tinuod ng Christian way of life. Yes. Sige, Pastor Rowell, ako nihatag sa imo ha. Busa, mga igsoon, mga kaigalaan, wala na magyutay panahon, busa man namilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon. Susamang oras, alas 2:30, antod alas 4 sa hapon, adlong Sabado. No? Kini ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Ruel Gallo. Pastor Federico Andoy. Ako magaingon, ang Diyos magauban kanatong tanan. Bye-bye. Bye-bye. Mayong hapon. Ngayong hapon sa tanan.